Nagkasala ako sa pamilya ko. Kuya G, hindi ako proud sa nagawa ko kaya't wag niyo sanang husgahan ang aking buong pagkatao. Nandito ako para ibahagi ang aking naging karanasan bilang first time sa call center. Hi Kuya G. Magandang araw sa'yo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ivan. Taga Ilocos Norte ako. 25 years old ako nang mangyari ito. May isang anak at asawa. Sa aming probinsya, hamak lang akong magsasaka at paminsan-minsan ay namamasada ng habal-habal. Mahirap ang buhay sa probinsya, Kuya G. Nakatira ako sa bahay ng asawa ko, kasama ng magulang at mga kapatid niya. Lagi na lang akong sinesermonan sa tuwing mainit ang ulo nila. Naiintindihan ko naman yon dahil wala pa akong kinikitang matatawag nating stable. Kahit papano naman ay naniniwala sa akin ang aking asawa na makakaraos rin kami at makakabukod. Yon talaga ang pangarap ko sa buhay, Kuya G. Hanggang sa mag-iisang taon na ang aking anak namin. Ngunit wala man lang akong maihandang maayos sa first birthday niya. Nakakalungkot isipin na bilang isang ama ay walang-wala ako. Mabuti na lang kahit papano ay tinulungan akong ng aking ina na kahit papano ay may maihanda ako sa birthday ng anak ko. Nung kasalukuyan ng handaan, Kuya G, dumating ang mga kaibigan ko at mga common friends naming mag-asawa. Wala pa silang mga anak, ang iba ay nagtratrabaho na sa syudad. Nakakainggit isipin na meron silang nabibiling magagarang gamit at gadget. 2014 nga pala ang taong ito, Kuya G. Habang kami ay kumakain, hindi ko inaasahang isa sa mga kaibigan namin ay dumating sa handaan. Galing silang Maynila. Magkaklase sila ng aking asawa. Sa lahat ng dumating ay silang dalawa ang may pinakamaraming pera na masasabi ko. Panay kwento sila sa kanilang magagandang naranasan sa Maynila. Iba't ibang mga tanawin at matatayog at matataas daw ang building ang nakapalibot doon. Sa totoo lang ay hindi pa ako nakarating sa Maynila kahit kailan. Hanggang sa umabot na sa puntong nagtatanungan na sila kung anong trabaho namin sa probinsya. Kaya't sinabi ko lang na naghahanap pa ako ng trabaho at sa kasalukuyan ay tumutulong sa bukid at namamasada paminsan-minsan. Tinanong din nila kung magkano kinikita ko sa isang araw. Sagot ko naman ay mga 200 to 300 pesos lang kada araw. Tinanong ko naman kung anong trabaho nila sa Maynila na alam ko naman sa sarili ko na hindi rin sila nakatapos ng college. Katulad ko, sabi nila, ay sa call center daw silang dalawa. Nagtratrabaho, may konti akong alam kung ano ang call center. Dahil sa panahong ito ay marami ang dumadayo sa Maynila mula sa probinsya namin. Para mag-call center, biglang nasambit ng asawa ko na, bakit di mo subukang mag-call center, Ivan? Natulala ako at parang nararamdaman ko na nahihirapan na rin ang aking asawa sa sitwasyon namin, kaya siguro niya ito biglang nasabi. Sa totoo lang, Kuya G, matalino naman ako. May konti din akong alam sa computer at English. Pero alam King, medyo matigas ang labas ng mga sasalita pag nag-i-English ako. Ngunit lahat sila ay nagsabing sige, nasubukan mong lumuwas ng Maynila. Alam naming matuto ka at magaling ka sa klase. Lalo na sa wikang English. Totoo naman yun. Kahit hindi ako nakapos na kolehiyo English na subject, lagi ang pinakamataas sa aking grado. Pangalawa lang ang math. Buong araw nila akong kinukumbinsi at kinukulit na subukan ko ang call center sa Maynila. Matapos ang araw na yon, nag-usap kaming dalawa ng asawa ko. Sabi niya na, alam niyang sila ang dahilan kaya ayaw kong pumayag lumayo. Sinabi niya sa akin na, okay lang kami. Nandito naman si nanay at tatay, kasama namin sa bahay. May cellphone ka naman. Makakatawag kami sa'yo araw-araw. At sabi pa niya na, kapag meron na akong trabaho, susunod sila agad sa akin doon. Dito ko naisip na baka ito na ang pagkakataon kong mabago ang buhay ng aking pamilya. Ang kagandahan pa nito ay nagsabi ang aming kaibigan na meron silang bakanteng kwarto sa inuupahang bahay nila at pwede ako nilang patirahin ng libre habang wala pa akong trabaho. Pamasahit pagkain. Kulang ang kailangan kong iambag ang tubig at kuryente. Sila na ang sasagot muna. Kaya't pagkalipas ng isang linggo ay lumuwas na ako papuntang Maynila. Dumating na nga ako sa Maynila, Kuya G. Nakakamangha ang lawak at ganda ng mga gusali. Sinundo ako ng aking kaibigan papunta sa kanilang apartment. Doon may konting kainan dahil nga dumating ako. Pero sa totoo lang, mga 2,000 pesos lang ang dala kong pera. Kailangan kong pagkasyahin ito hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Kinabukasan agad akong naghahanap ng trabaho sa maliit lang na kumpanya. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan ng kumpanyang ito. Dito ako sinabihang mag-apply ng kaibigan ko dahil nagsisimula pa lang ako at may malaking tsansa na matanggap ako.
Sumunod naman ako sa bilin nila, tinuruan nila ako kung ano ang mga jeep na kailangan kong sakyan. At nung makarating ako, talagang kinakabahan ako dahil first time ko ito, Kuya G. Hanggang sa tawagin na ang aking pangalan, sa unang bahagi para sa first interview, sa kabutinghang palad ay umusad ako at nagpatuloy hanggang sa huling bahagi. At yun nga, nakapasa akong Kuya G. Walang mapaglagyan ang kasayahan ko. Nung mga oras na yon, gusto kong sumigaw sa tuwa. Ibinalita ko agad sa aking asawa ang nangyari at tuwang-tuwa din siya. Sabi ko na kung ma-regular na ako, kukunin ko agad sila at magbubukod na kami. Noong magsimula na ang training namin, excited talaga ako. Kuya G, nagpakilala kami isa-isa at mayroon akong mga naging bagong kakilala. Lumipas ang maraming araw, naging komportable na ako sa aking mga kasamahan dito na nagsimula ang mga di ko inaasahan. Noong papalapit na ang unang sweldo namin, naririnig ko silang nag-ayaan ng kainan at inuman pagkatapos ng shift namin bilang pag-celebrate ng unang sahod namin. At dumating na nga ang araw na ito, Kuya G. Hindi masyadong malaki ang nakuha ko sa unang sahod dahil sabi nila ay hindi buo ang mga araw na napasukan namin. Tingin ko mga 6,000 pesos lamang iyon, ngunit para sa akin ay napakalaki na nito. Nilapitan ako ng naging kaibigan kong lalaki na si Jasper na sumama daw ako sa inuman. Sa unay nagdalawang isip ako dahil natatakot akong maubos ko ang sahod ko at kailangan ko pang magpadala sa asawa ko, ngunit sinabi ni Jasper na huwag kang mag-alala. Ivan, mga 300 lang naman ang ambagan dahil 5 naman tayong magkakasama at mag-aambagan. Sambit pa niya, para ka namang masyadong makaluma dito sa Maynila. Ganito talaga dito. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Bukas ka na magpadala sa asawa mo. At yun nga, Kuya G, sumama ako. Wala akong alam sa mga lugar na pinagdalhan nila sa akin. Isa lamang yung maliit na tindahan na may inuman at kantahan, 5 nga kaming lahat. Ako si Jasper, Arns, Julie at si Jacob. 2 lalaki, 2 babae at 1 bakla. Noong magsimula na kaming mag-inuman, napakasaya namin dahil masyadong kalog si Jacob. Sumasayaw-sayaw pa ang bakla. Nakakatuwa naman ako. Umiinom lang ako, ayaw kong kumanta dahil nahihiya ako. At hindi naman maganda ang boses ko. Magkatabi kami ni Arns, Kuya G. Isang babaeng taga Leyte daw na nag-boarding house lang sa malapit sa office namin. Maganda si Arns, Kuya G, morena. At matangkad balingkinitan ang hubog ng katawan niya. 32 years old na siya. Bali 7 years ang agwat sa edad namin at single mom siya. Sabi niya, iniwan daw siya ng boyfriend niya para sa ibang babae. Kaya't iniwan niya ang kanyang anak sa nanay niya. At nagbaka sakali dito sa Maynila. Naging magaan ang loob ko sa kanya dahil na rin siguro sa pareho kaming malayo ang pinanggalingan. At nung malapit ng gumabi, medyo lasing na kaming lahat. Ang shift pala namin, Kuya G, ay alas 12 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga at nag-inuman kami bandang 11 AM na. Noon papatapos na kami mga 7 PM na, Kuya G, nagpaalam na ako sa kanila dahil uuwi na akong at magpapaturo na lang ako kung ano ang aking pwedeng sasakyan mula sa lugar na iyon. At nung magpaalam na ako, pinigilan ako ni Arns, Kuya G. Sabi niya na mamaya na akong umuwi at magluluto daw muna kami ng noodles sa boarding house niya at malapit lang naman. Kanina, habang nag-iinuman pa kami ay may napapansin na ako kay Arns, Kuya G. Masyado siyang naging close sa akin. Hinahawakan niya ako, paminsan-minsan sa hita sa tuwing may sasabihin siya. Inisip ko na baka dala lang ito ng kalasingan. Pumayag akong kumain muna para kahit papano ay mahimas-masan ng konti at makapaghilamos na rin. Total kaming 5 naman ang pupunta doon. Aminin ko, Kuya G, na natutokso rin naman ako sa mga sandaling iyon. Parang may bumubulong sa isip ko na dapat may mangyari sa gabing ito na wag kong palampasin ang pagkakatong ito. Kahit papano, Kuya G, lalaki rin ako natutokso. Nung makarating na kami sa kaning boarding house, Kuya G, si Arns lang at si Julie pala ang umuupa sa buong 2nd floor. Isang malaking kwarto lang iyon. At magkatabi sila kung matulog, meron ding terrace. Doon ako umupo sa terrace. Si Arns naman dali-daling nagbanyo at naghilamos at nagpalit ng damit pambahay habang niluluto nila Julie at Jacob ang noodles habang kumakain kami. Kuya G, hindi ko maiwasang mapansin ang maamo at preskong amoy ni Arns nakatabi ko sa pagkain. Hindi ko alam kung gusto ba niya talaga ako dahil alam naman niyang may asawa ako. Nabanggit ko ito noong nagpakilala kami, isa-isa sa opisina. Masyado niya akong inaasikaso. Halos wala na akong ibang gagawin kundi kumain. Kulang na lang subuan niya ako, Kuya G. Anilati.
At ang matapos na kaming kumain, nakipagkwentuhan pa siya sa akin sa terrace habang ang tatlo ay nasa loob ng kwarto at nag-aayos ng higaan nila. Tisha mahama. At gaya nga ng iniisip ko, Kuya G, ay iniya ako ni Arns na wag na munang umuwi dahil gabi na at baka mapano pa ko sa daan, lalo na at hindi ako taga Maynila, delikado raw. Hindi na naman maitatangging may katotohanan naman ang sinasabi niya. Ewan ko ba at sa mga sandaling iyon napasang-ayon ako agad, ngunit sabi ko na sa labas. Ako matutulog sa terrace nila dahil masyado ng maraming tao sa loob ng kwarto. Safe naman sa labas dahil nasa second floor kami at may pintuan naman. Nag-smile si Arns sa akin na parabang natutuwa siya sa sagot ko. Dali-dali siyang kumuha ng extra foam unan at kumot, naghilamos na rin ako at nagpunas. Nung matutulog na sana ako, hindi ko iniasahang tatabi pala sa akin si Arns. Akala ko sa kwarto siya matutulog. Sabi niya, masyado nang masikip sa loob at ayaw daw niyang makaistorbo sa tatlo. Wala na akong masabi kundi sumang-ayon. Inaamin kong sa pagkakataong iyon ay natuwa rin ako. Nung humiga na ako, magkadikit talaga ang braso namin dahil maliit lang ang espasyo sa terrace kung hihigaan. Hindi ko maiwasang makaisip ng masama sa panahong iyon. Lalo na at naaamoy ko ang mabangong buhok at katawan ni Arns, ngunit pinigilan ko ang sarili ko at hindi ako gumalaw, Kuya G. Ngunit biglang humarap sa akin si Arns at inakbay niya ang kaliwang kamay niya sa katawan ko. Alam kong may ibig sabihin ito at iyon na nga, Kuya G. Hinalikan ko na siya at dahang-dahang tinanggal ang lahat ng kanyang mga suot. Wala nang ibang pumapasok sa isipan ko noon, Kuya G. At parang ako ay nadadala sa bugso ng aking pagkalalaki. Ngunit sa kalagitnaan, Kuya G, nung tangkain ko nang ipasok, bigla siyang tumigil at tumalikod. Hindi ko talaga iniaasahan iyon. Nahiya ako sa sarili ko. Kaya't bumangon ako at hinanap ko ang aking mga damit. Parang gusto ko nang maglaho agad sa lugar na yon. Sinabihan ko siya na aalis na ako. Medyo okay na ako at hindi na ako lasing pagtayo ko. Kuya G, bigla niya akong hinila pahiga at siya na ang gumawa ng lahat ng trabaho at doon na nga nangyari ang lahat. Hindi ko maintindihan ano ang pumasok sa isip niya at tumigil siyang bigla, ngunit tinuloy rin niya kayo ng bahalang mag-comment. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Kinaumagahan ay umalis at umuwi na ako, Kuya G. Hindi alam ng asawa ang nangyari at hindi rin siya tumawag ng gabing iyon. Text lang. Lumipas ang 2 linggo. Hindi ko talaga matanggap sa sarili ko ang kasalanang nagawa ko. Parang gusto kong maglaho. Tuwing nagkikita kami ni Arns sa trabaho, nagiging clingy siya sa akin, Kuya G. Alam ko sa sarili ko hindi na maganda ito. Wala naman kaming naging relasyon dahil nanlamig ako bigla sa kanya. Mahal ko ang asawa ko. At hindi ko pwedeng payagang mawasak ang pamilya ko sa pagkakamaling ito. Alam ko rin sa sarili ko na kapag na-regular ako, pupunta ang asawa ko ng Maynila at magsasama ulit kaming tatlo. Kaya't ako na ang nagdesisyon. Kuya G, ang hanap ako ng ibang kumpanya ng pasekreto sa kabutihang palad ay nakapasok ako sa isang malaking kumpanya sa telco na account, walang kaalam. Alam ang mga kaibigan ko na magre-resign na ako at lilipat na ng kumpanya. Binali ko rin ang SIM card ko para makasigurado na wala na talaga akong contact sa kanila. Wala rin naman akong social media noon, kaya yun lang talaga ang contact nila sa akin. Alam kong hindi nito mababawi ang kasalanang nagawa ko. Wala ring katanggap. Tanggap na paliwanag ang ginawa ko. Ngunit kahit papano, ay may ginawa ako para di na lumala. Na-regular na nga ako sa bago kong kumpanya. Dumating na rin ang asawa at anak ko. Masayang-masaya ako nang magkasama na kaming tatlo. At nakabukod na rin sa wakas. Nagigilty pa rin ako sa ginawa ko sa tuwing may isip ko ang gabing iyon. Hindi dahil sa nagkamali ako, kundi dahil alam ko na ginusto ko rin yung nagyari sa gabing iyon. Bahala na kayo kung ano inisip nyo. Sanay wag nyo akong husgahan. Tao lang rin naman akong natutokso at nagkakasala. Ngayon ay masaya kaming magkakasama sa sarili na naming bahay. Sanay nakapagbigay ng magandang aral sa inyo ang naging karanasan ko sa call center.